Gusto mo, tulungan kita. Good. Pag ganyan mo kausapin ng mami mo, bakit ka bastos sa kanya? Sagot! I hate her! Tinanong ni Mang Estong kay Grace kung wala pang balita kay Moises na agad namang sinaad ng dalaga na wala pa rin at halatang kinakabahan na din siya. Giniit ng tatay niya na ayaw niyang isipin pero ganun ang pakiramdam niya nang nawala si Christine na agad namang sinaad ni Grace na wag naman sana. Sakto namang dumating sila Randy at Vincent sa pwesto nila na sinaad nilang inutusan sila ni Rafael doon tungkol kay Moises kaya agad tinanong ni Grace kung anong nangyari sa kapatid niya na agad namang sinaad ni Randy na mag-uusap na lang sila nila Vice President sa hospital kaya mas nag-alala sila Mang Estong. Habang sinaad naman ni Maxine kila Kelvin at Maki na nag-aalala na siya kay Moises, sabay tinanong niya kung may balita na sila sa kanya. Paasara na sinabi ni Maki na nagtataka na talaga siya tungkol sa kanilang dalawa ni Moises dahil pang pa-baby loves na yung pag-aalala niya na agad namang umangal ang dalaga na sinabihan niya ang kuya niya na napakamalisyoso niya sabay sinaad niyang magkaibigan lang sila ni Moises na nagtingi na naman ang dalawa kaya tinanong sila ni Maxine kung hindi sila nag-aalala sa kaibigan nila kaya pangiting sinaad ni Kelvin na naprapraning na ang dalaga sabay sinabihan niyang mag-relax lang siya dahil baka natutulog lang si Moises. Pagdating naman ni Divine sa bahay nila ay bihis na si Felicia sa pag-aantay sa kanya sabay sinaad nitong change sila ng plans na agad namang giniit ng dalaga na gusto lang niyang mag-lunch silang mag-ina at hindi na niya sila isi-set up ng daddy niya. Giniit ni Divine na may kailangan lang siyang ayusin pero sinimbat ni Felicia na sa tuwing may problema ang mga sagrado ay siya ang nag-aayos pero yung problema nila sa pamilya nila ay hindi niya maayos na agad namang sinaad ng mami niya na napag-usapan na nila ang bagay na yun. Tinanong pa ni Felicia kung talagang wala na siyang pagmamahal para kay Henry na hindi naman nakasagot ang mami niya kaya sinaad niyang nakahanap na siya ng iba at totoo ang chismis na sila ni Rafael kaya galit siyang pinatigil ng mami niya pero sinumbat ng dalaga na ganun na lang kadali ang pag-ayos nila sa video scandal nila ni Rafael pero yung crisis ng mismong pamilya nila ay ayaw niyang i-manage. Sinumbat ni Divine na wag niyang idadawit ang mga sagrado sa problema nila ni Henry dahil malaki ang naitulong nila sa kanila kaya wag na wag niyang pag-iisipan na pwedeng ikasira ng pamilya sagrado pero palabang sinumbat ni Felicia sa mami niya na dahil ikakasira din niya dahil sa relasyon niya sa mga sagrado na hindi lang work relation sabay pinaalala niyang kasal pa rin siya sa kanyang daddy. Galit na pinamukha ni Divine na si Henry ang sumira sa relasyon nila kaya wag na wag isisisi sa kanya ang pagkawasak ng pamilya nila. Habang sinita naman ni Kelvin si Maxine dahil siya na naman ang closing na sinaad ni Maki na nag-overtime na naman siya noong isang araw na agad namang giniit ng dalaga na okay lang sa kanya dahil may OT pay naman siya. Kinento ni Kelvin na may bagong nag-o-open na pwede nilang pag-part-timean na nabanggit ni Justin sa kanya na kaibigan mismo ng daddy niya yung may-ari at mas mataas ang sahod nila doon na paberong sinabi ni Maxine na sanay sa asa. Sabay tinanong ni Maki kung bakit hindi natuloy si Maxine sa application niya sa Suro. Agad namang sinaad ni Kelvin na dahil sa impluwensya ni Moises maging sa kaso ni Roland at sa Pratt, nakitang-kita niya yung koneksyon ng dalawa, sabay sinisi niya ang kaibigan niya. Agad namang tinanong ni Maxine kung BFF ba talaga siya ni Moises na pinaliwanag ni Kelvin na ayaw lang niyang mapatrouble ang kaibigan niya dahil kapag nabatshot siya sa GSX ay sayang ang mga benefits niya. Sinabihan ni Maxine si Kelvin na kung siya si Moises ay ayaw niyang maging kaibigan si Kelvin na para sa kanya dahil ganun siya mag-isip.
Pagdating naman ni Rafael sa hospital ay agad siyang sinalubong ni Mang Estong na galit na galit. Pagsisisihan ni Rafael ang pagpapahirap niya kila Mang Estong sa panahon na malalaman niya na tunay niya silang pamilya dahil sila ang mismong pamilya ni Christine na ang babaeng totoong minahal niya. Painit ng painit ang mga tagpo, sabay-sabay po nating subaybayan ang advance episode ng Pamilya Sagrado dito lamang po sa aking channel. Patuloy lamang po manood at mag-subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod na episode. Marami pong salamat.